Napatigil ako sa paghakbang nang mamataan ko si Jonah sa labi ng hotel. Maging si Rafael naman ay napahinto at nilingon ako. Nagtataka na sinundan niya ng tingin ng babae na pinagmamasdan ko. Sakto naman na napalingon sa akin si Jonah at nanlaki ang mga mata niya pagkakita sa akin. Napanganga pa siya at halata ang pagpapanik niya. Balak ko sana siyang kausapin pero mabilis siyang humakbang paiwas. Hindi pa man siya nakakalayo ay narinig ko ang boses ng isang lalaki na tumawag sa kanya. "Babe, let's go." Naagaw ng lalaki ang atensyon ko, maging si Rafael na rin. Alumpihit na lumapit si Jonah dito habang manakanakang sumusulyap sa amin. Sa tiyenta ko ay malaki ang pagitan ng edad ni Jonah at ng lalaki na kasama niya. Siya nga ba ang boyfriend ni Jonah? Muli kong itinuon ang mga mata sa lalaki. Gwapo siya, ngunit maaaring nasa late 40 na ang edad niya. Malayong malayo na sa edad namin ni Jonah. "Tito Manuel?" Tipid at malambing na boses ni Rafael. Nagtatakang nilingon ko siya. Napapatlag din si Jonah at nanlalaki ang mga matang sinulyapan si Rafael sa tabi ko. Maging ang lalaking kasama niya ay napakurap pagkakita sa amin. "Rafael, iho." Alumpihit na pagbati nito. Lumapit sa akin ang mga mata na lalaki, kaya ipinakilala ako ni Rafael sa kanya. "She's my wife, Angela." Pakilala ni Rafael sa akin. I've noticed that his tone isn't very friendly. Yeah, I heard you just got married. I'm sorry, hindi ako naka-attend. Congratulations." The man is attempting to keep the conversation light, despite Rafael's indifference in him. "No problem," wika ni Rafael. Sinulyapan ni Rafael si Jonah na agad na napatungo. Iniwasan din niyang salubungin ang mga mata ko. Parang hindi siya ang Jonah na matapang sa katrabaho ko. Napansin ng lalaki ang mga tingin na namin kaya napipilitang ipinakilala niya si Jonah sa amin. Meet Jonah. She's my girlfriend." "I see. I recognize her. She was Angela's colleague." Walang emosyon na sagot ni Rafael, ni hindi siya ngumiti kay Jonah. "Really? That's a good to hear." Alumpihit na sagot ng lalaki. Mukhang nahalata niya ang nakakatakot na tingin ni Rafael kay Jonah. "By the way, we have to go. It's nice to see you." Mabilis na paalam ni Rafael, ni hindi na niya ako binigyan ng chance na makapagsalita at hindi na rin niya hinintay ang sagot ng lalaking kausap niya. Iginiya na niya ako palayo sa dalawa at di maikakaila ang inis sa gwapo niyang mukha. "Galit ka ba? Kilala mo yung kasama ni Jonah?" Tanong ko pagkadating namin sa room. "Siya ang katrabaho mo, di ba? Mabuti na lang pala at ipinatanggal ko siya sa trabaho, ang Jonah na yun." Imbes galit na sagot niya. Pagkatapos ay tila napapagod na naupo sa sofa. Tumingala siya at pumikit ng mariin. "Ha? Bakit?" Naguguluhan ako sa ikinikilos niya. Bakit ba siya nagagalit? Nilapitan ko siya buhat sa pagkakaupo niya sa sofa. "Bakit ka ba nagagalit?" Marahas siyang napabuntong hininga. "Angela, the man she's with, siya ang asawa ni Tita Maricel." Nalaglag ang pangako sa pagkabigla, ni hindi ako nakakilos kaagad. "Really? Si Jonah ang girlfriend ng asawa ni Tita Maricel? Which means..." Nangilabot ako sa nalaman, kaya nanghina din akong napaupo sa tabi niya. Ilang minuto kami ni Rafael na hindi nag-iimikan. "Ibig sabihin si Jonah ang kabit ng daddy ni Oliver?" Wala sa sariling bulong ko. "Yeah." Walang buhay na sagot ni Rafael. Kaya pala nalaman niya ang tungkol sa amin ni Oliver. Simula noon, hindi na siya tumigil sa paninira sa akin sa opisina. Ngayon malinaw na sa akin ang lahat. Pilit niyang itinutuon sa akin ang mata ng karamihan dahil may lihim din siyang itinatago. Wow, parang gusto kong balikan si Jonah at saktan. "That will be a waste of time and energy," komento ni Rafael. Umayos ako ng pagkakaupo at tiningnan siya. "Ang daming pasurpresa sa akin ng pamilya mo. Meron pa ba? Ano pa ba ang dapat kong malaman?" "About Tita Maricel and Tito Manuel. They separated almost 8 years ago. Wala akong masyadong alam sa naging away nila. Ang totoo, malapit kami ni Oliver noon.
We both love cars. Kaya pala ang dami mong sasakyan. Sagot ko at natawa din siya. Nagsimulang magbago si Oliver noong madalas na mag-away sina tita at tito Manuel. Sa paghihiwalay ng parents niya, wala siyang pinili. He went to Baguio and cut himself off from the rest of us. Tita Maricel was broken, but she is a tough woman. She moved on and focused all of her energy on running our family business. Napatango lang ako sa kwento ni Rafael. Alam ko na hiwalay ang mga magulang ni Oliver. Pero hindi naman niya sa akin nababanggit ang dahilan at ayaw niyang pag-usapan. Ang alam ko lang ay hindi siya masaya sa mga magulang niya. Kaya naman lahat ng oras niya ay ginugol niya na kasama ako at sa mga barkada niya. Buong akala ko talaga noon, ako lang ang nagpapasaya sa kanya. Oliver seems to be doing well in Baguio. Doon niya nakilala si Lucy and biglang napatigil si Rafael sa pagsasalita nang mapatingin sa akin. I'm sorry. No, okay lang. Shit, I almost forgot. You are Oliver's ex. Rafael, kinakalimutan ko na rin siya. Wala na akong nararamdaman sa kanya. Pagbibigay diin ko. Sana naman ay tumino na iyon sa utak niya. Tinitigan niya ako. Tinitimbang niya ang katotohanan sa sinabi ko. Okay, let's stop talking about them. Sa huli ay sagot niya. Actually, I was hoping he'd bring up Grace's unexpected appearance at our wedding. Pero mukhang wala siyang balak talaga na sabihin sa akin. Okay, nagugutom na ako. Sagot ko na lang. Gusto mo bang bumaba para kumain? Tanong niya. Pwede bang dito na lang? Ang totoo ay napapagod ako. Hindi ko akalain na ganito pala kahirap magpalaki ng baby sa tiyan. Palagi akong pagod at inaantok. Okay, magpapadeliver na lang ako ng pagkain dito. Sagot ni Rafael. Ako naman ay nahiga na sa kama dahil parang hinihipa ng aking talukap sa antok. Sinulyapan ko si Rafael na nakahiga na sa sofa at nagbabasa ng magazine na naroroon sa loob ng room. Sa mga nakalipas na araw ay sanay kami sa ganito. Noong una ay naiilang ako sa presensya niya. Ngunit ngayon ay kampante na ako. Ang totoo nga, mas natatakot pa ako na masanay na ako sa kanya. Paano na lang kung bawiin na siya ni Grace? The thought of Grace and Rafael together makes my heart ache. Angela, narinig ko ang tawag ni Rafael kasabay na mahinang pagtapik sa aking pisngi. Ayaw ko pa sanang paistorbo, kaso ay napakakulit niya. Nagmulat ako ng mga mata at ang gwapo niyang mukha ang agad na sumalubong sa akin. Nagtatakang tiningnan ko siya. I was about to say something when I caught a whiff of something delicious. Agad na hinanap ng mata ko iyon at namataan ko ang mga pagkain na nakahain sa coffee table. Napansin siguro ni Rafael ang reaction ko, kaya bahagya siyang natawa. Andito na ang mga pagkain. Sabi mo gutom ka na kaya ginising na kita. Paliwanag niya. Nakatulog pala ako? Tanong ko habang inaayos ang buhok. Oo, ani niya at naglakad patungo sa isang sofa. Ang dami naman yan. Komento ko nang makasunod sa kanya. Punong-puno ng iba't ibang putahe ang mesa. Karamihan sa mga iyon ay seafood. I also noticed a bottle of wine and a can of juice. Nagsimula na kaming kumain at casual na nagkwentuhan. Paano mo nga pala nalaman ang tungkol kay Jonah? Naisipan kong itanong sa kanya. Nakakahanga na maging hitsura ni Jonah ay alam na alam niya. Sinabihan ko lang si Mr. Richard na kausapin ang manager mo. Sagot niya. You mean ang big boss namin? Si Mr. Richard ang CEO ng kumpanya na pinagtatrabahuhan ko. Iba talaga ang kayang gawin ni Rafael na ito. Angela, hindi mo man lang ba alam kung sino ang may-ari ng building na inuupahan ng kumpanya nyo? Noon ako natigilan. Maang natinitigan ko siya. I know is that Millenia has some offices available for rent. Isa ba doon ang building na inuupahan ng company namin? Tila naman nahulaan ni Rafael ang nasa isip ko dahil ngumisi lang siya. Kaya naman pala madali niyang nakausap ang big boss namin. Nakakahiya. Anong sinabi mo sa boss ko? Huwag ka na makikialam sa trabaho ko sa susunod. Banta ko sa kanya.
Why? Is it wrong to protect my wife? Tanong niya habang sumisimsim ng wine. Ang sarap naman pakinggan ng sinabi niya. Kung sana lang ay totoo na lang kaming nagmamahalan. Kung sana lang ay may nararamdaman din siya sa akin, kahit konti lang. Gusto kong umasa, kahit alam kong malaking kabaliwan iyon. Wala sa loob na napatitig ako sa kanya. Looking at him, bumilis agad ang tibok ng puso ko. Hindi ako ganito kaapektado ni Oliver. Minahal ko si Oliver ng sobra, pero ang nararamdaman ko kay Rafael ay ibang-iba. Malayong malayo sa nararamdaman ko kay Oliver. Napansin siguro ni Rafael ang pagbabago ng reaksyon ko, kaya bigla siyang nagtanong. Why? Wala lang, iniisip ko lang kung anong sitwasyon ko ngayon kung hindi kita nakilala. Kunot noong nagtanong siya. Do you think you will be in a better situation if we hadn't met? Hindi ko alam. Siguro oo, siguro hindi. Naramdaman ko ang mga titig niya sa akin. Nag-angat ako ng mukha at lakas loob na sinalubong iyon. Pero isa lang ang alam ko. Masaya ako na nakilala kita, Rafael. Habang sinasabi ko iyon, ay kay lakas ng kabog ng dibdib ko. Unti-unting nagbago ang reaksyon niya. Titig na titig siya sa akin and I know that look. Napalunok ako. I recognize this feeling. Ito ang naramdaman ko nung gaming nagkakilala kami sa bar. Gusto ko man pero hindi ko magawang bawiin ang mga mata mula sa pagkakatitig niya. Me too. I'm glad that I met you. Aniya. Kahit pa gusto kong pigilan ang sarili ay hindi ko na nagawa. Kusang tumaas ang mga kamay ko at automatiko akong inabot ni Rafael. Parang sadyang nagkaunawaan ng aming mga katawan. Sa isang iglap ay magkalapat na ang aming labi. Mariin akong napapikit habang tinutugon ang mga halik niya. Pinagsalikop ko ang mga kamay sa batok niya habang ang mga kamay niya ay nasa bewang ko. He tasted my mouth and I sighed in pleasure. While we were still kissing, he pulled over and sat me on his lap. Ngayon ay nakaibabaw ako sa kanya sa sofa na iyon at ang isa niyang kamay ay marahang hinahaplos ang hita ko. Lalo niyong binuhay ang pagnanasa ko. Wala akong pakialam kung ano ang magiging resulta ng ginagawa namin ngayon. Nakakasawa ng magpigil ng damdamin. Now, I'm just going to do what my heart desire. At ngayon, wala akong ibang gusto kundi si Rafael at ang mga halik niya. Nagpatuloy lang ang magkalapat naming mga labi ni Rafael. Kay tagal kong inasam ito, bigla ay naramdaman ko ang paglayo niya sa akin at agad akong nagbulat ng mga mata. Nabasa ko kaagad ang pag-aalilangan ng mga mata niya. Angela, I'm sorry. No, putol ko sa sasabihin niya. Rafael, please, pakiusap ko. Maging ako ay nagulat sa sarili. Saan na napunta ang aking hiya? Heto ako at nakikiusap sa kanya na ipagpatuloy ang ginagawa namin. Higit na mas matimbang ang pagnanasa ko kaysa sa hiya. Tinitigan akong muli ni Rafael. His eyes are still brimming with lust. Bigla ay hinila niya akong muli at muling sinakop ang aking mga labi. He was kissing me harder this time. Bumaba ang mga labi niya sa aking leeg at napatingala ako, allowing him access. His kisses are making me gasp for air. Waring kay init din ang aking katawan at nang maramdaman ko ang mga kamay niya na nasa laylayan ng damit ko ay parang lalo pa akong nasiyahan. Gusto ko nang hubarin ang mga damit para maibsan ng init na nararamdaman. Itinaas ko ang mga kamay para tuluyan siyang maghubad ng aking damit pang itaas at nang magtagumpay siya ay agad na naglakbay ang kanyang maliit na palad sa hubad kong katawan. I can also feel his growing manhood in between my thighs. Mabilis na inalis ng isa niyang kamay ang pagkakahuk ng aking bra at dahil doon ay wala na akong maitatago pa sa kanya. A wave of pleasure was over me when he captured my breast. Nakagat ko ang aking mga labi para pigilan ang mga ungol dulot ng sensasyong dala niyon. Don't hold it, Angela. Bulong niya sa akin. I soon felt wet down there. Parang hindi ko na kaya and I want him. I want you, Rafael. Bulong ko na may kasamang pakiusap habang nakapikit.
Bahala na kung ano ang iisipin niya sa akin. Napamulat ako nang umangat ako sa pagkakaupo. Binuhat niya pala ako at masuyong inihiga sa kama. Pagkatapos ay hinubad niya ang damit pati na rin ang short niyang suot. Hindi ko inalis ang mga mata sa kanya. I want to memorize every inch of him. Nang bumalik siya sa tabi ko, ay agad ko siyang inabot. Pinagsawa ko ang mga kamay sa pagdama na matitigas siyang balikat at likod. Muli akong napaungol nang maramdaman ang labi niya mula sa puno ng aking tenga hanggang sa aking balikat. I held my breath as I felt him enter me. Nabalot ako ng matinding sensasyon nang gumalaw siya sa ibabaw ko. Gayunpaman ay nararamdaman ko ang pagiging maingat niya marahil dahil sa pagbubuntis ko. Nagpatuloy lang siya sa paggalaw sa ibabaw ko at kalaunan ay sinalubong ko ang bawat ulos niya. I clung so tightly to his shoulder when I felt my orgasm. Pagkatapos noon ay pabagsak na nahiga si Rafael sa tabi ko. Pinagmasdan ko siya habang nakapikit. Unlike the night I first met him at that bar, I won't be regretting this. It's a memory I'll cherish for the rest of my life. Ipinagpatuloy ko lang ang pagmamasid sa kanya hanggang sa tuluyan na akong makatulog. Nagising ako kinabukasan sa pakiramdam na may nagmamasid sa akin. Hindi nga ako nagkamali dahil namataan ko si Rafael na nakaupo sa may tabi ko at pinagmamasdan ako. Sa tingin ko ay hinihintay niya akong magising. Agad akong bumangon at nang malaglag ang kumot na nakatakip sa akin ay nahantad sa kanya ang hubad kong katawan. Agad kong dinampot iyon at ginamit upang matakpan ang pagkahubad ko. Angela, simula ni Rafael. Nabasa ko ang matinding guilt na nakalatag sa kanyang mga mata. Angela, I'm sorry. Sorry, hindi ko yata gusto ang naririnig buhat sa kanya. Rafael, it's okay. Hindi mo kailangan mag-sorry. Ginusto natin. No, Angela, it isn't okay. Tila gulong-gulo siya. Hindi ko man gustong maramdaman pero naiinis ako sa sinasabi niya at maging sa reaksyon niya. I know, hindi ito kasama sa usapan natin. Hindi ko dapat. Bakit Rafael? Ganun ka ba nandidiri sa akin? Hindi ko na napigilang itanong sa kanya. What? That's not what I mean. You misunderstood. Naiintindihan ko. You had sex with me pagkatapos ay sasabihin mong sorry? Bakit? Pinagsisihan mo ba na may nangyari sa atin? Angela, you're wrong. Madiin ang bawat salita niya. Pero wala na akong balak pakinggan siya. My self-esteem has been hurt by his word. Kagabi ay umasa ako. I know I am a fool. I am so wrong. Kung ano man ang nangyari sa amin, that doesn't change anything. Hindi pa rin niya ako mahal. Dahil ba kay Grace? Kaya sobrang guilty ka? Nandun siya sa wedding, di ba? Kaya ka ba nagkakaganyan? Hindi ko na nagawang itago ang pait sa aking boses. Lalo pang nadagdagan ang sakit na nararamdaman ko pagkakita sa ekspresyon niya. Of course not. Walang kinalaman si Grace dito. Why are you even bringing her up? Siyempre, merong kinalaman si Grace dahil siya ang mahal mo at nandyan na siya. Now you feel guilty about having sex with me? Pagkatapos noon ay galit na tumayo ako at nagtungo sa banyo. Nilampasan ko siya at akmang hahawakan niya ako pero pinalis ko lang ang mga kamay niya. Pagkapasok ko sa banyo ay agad na tumulo ang mga luhang pinigil ko na ipakita sa harap niya. Alam kong hindi dapat magalit sa kanya. Simula pa lang ay malinaw na ang alok niya sa akin. Paglabas ko sa banyo ay wala na roon si Rafael. Wala na sa loob at lumabas ako ng kwarto namin. Napadpad ako sa dalampasigan para kalmahin ang sarili. Ano ba ang gagawin ko? Habang tumatagal ay pagulo ng pagulo ang sitwasyon ko, pati na rin ang damdamin ko. Maayos naman ang kasunduan namin ni Rafael kung hindi lang ako na in love sa kanya. Aaminin ko man o hindi, alam kong umasa ako na mamahalin niya ako, kahit konti lang. Pero sa pagdating ni Grace, malabo na iyong mangyari. Nakakahiya lang ang inasta ko sa kanya kanina. Binanggit ko pa si Grace sa kanya
At ako pa ang galit. Nakakahiya talaga. Paano ko kaya siya haharapin? Should I apologize? Angela, napapitlag ako pagkarinig sa boses ni Rafael. Nilingon ko siya, pero agad ko ding iniwas ang tingin. Naramdaman ko ang paghakbang niya papalapit sa akin at lalo akong kinabahan. Ano ang sasabihin ko sa kanya? Naramdaman ko na siya sa tabi ko, pero hindi ko pa rin siya nililingon. Ang mga mata ko ay nanatiling nakatuon sa malawak na karagatan. Maya-maya ay napabuntong hininga siya. I'm sorry. Please, we're not supposed to spend this vacation this way. Tila nahihirapan siya sa sitwasyon at nang sulyapan ko siya ay puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Sorry Rafael, alam kong hindi dapat ako magalit. You have every right to be mad at me now. Can you forgive me? Hindi pa rin niya maintindihan ang ikinagagalit ko. I doubt na maintindihan niya ako dahil wala siyang ideya sa nararamdaman ko sa kanya. Hindi niya alam ang pinanghihugutan ko. Nagseselos ako kay Grace at hindi ko rin alam kung hanggang kailan ko pa kakayaning ilihim sa kanya. Inabot niya ang kamay ko at marahang pinisil iyon. Hindi ko naman siya kayang tiisin. Siyempre naman, hindi naman dapat ako magalit sa'yo. Of course, I forgive you. Sagot ko. Mahal kita. Gusto ko sanang idugtong pero pinili ko na lang manahimik. Lalo lang magiging komplikado ang lahat.